ng mga piling choirs mula sa iba't ibang mga lokal na iglesia. God placed His stamp of approval in the appointment. It is not only a claim. Anyone can claim that he is sent of God. But to prove through the Bible and through works, only those that are truly sent can prove their veracity, the truth of their claim. Mga kapatid, mga minamahal na mga kababayan, mga panauhin, sa gabing ito, isang malaking kagalakan. Ang iharap sa inyo ang ating kapatid, sugo na itinayo ng Diyos sa ating panahon, ang ating kapatid at pastor, Arsenio Ferriol. Righteousness itself a man, but sin is a curse to any person. Ngayong gabi, pagpapasyahan ninyo, uuwi kayo na mayroong magandang hinaharap at dadakilain kayo ng Panginoon. Dadapwat upang iyan ay maganap. Taglayin ninyo ang ating Panginoon. Siya ang ating katuwiran. To have Christ in our heart is to be righteous. Because He is the righteous one. Mga kapatid, upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos, ano ang unang gagawin ng Diyos sa atin? Ang unang gagawin ng Diyos sa atin ay ilagay yung kanyang katuwiran. Ang katuwiran ng Diyos ay ibinigay sa iyo. Paano ginawa niya na ikaw ay maging matuwid? Sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na ang ating kasalanan ay may nagdala, na ang ating parusa ay may nagbayad. Ikaw ngayon ay pinapatawad ng Diyos. All the good that we are seeking is only found in Christ and God. I preach Christ and Him crucified. I preach Christ, not ourselves, but Christ, for us to see the glory of God. Ang pangangaral ay karunungan ng Diyos. At ang pangangaral ay gumagawa ng katuwiran ng Diyos. At ang tumatanggap sa pangangaral, magiging dakila sa Diyos. Magiging dakila sa iyong sangbahayan, sa iyong sanglibutan. Minsan pa, ang salita ng Panginoon dala ng kanyang sugong apostol ay nagbunga ng panibagong kalakasan sa paglilingkod at pananampalataya sa bawat nagsidalo. Nag-iwan ito ng hamon na bilang mga misyonero ng Panginoon, higit na kinakailangang maging maningas at masigasig sa paghayo at pagdadala ng Ebanghelyo sa lahat ng mga tao.
Hindi rin pinalagpas ng ilang mga kilalang personalidad sa lipunan ang gawain nito. At sa biyaya ng Panginoon, sila ay humanga, hindi lamang sa mainit na pagtanggap ng mga kapatid, kundi maging sa kahangahangang pagpapalago at pagkilos ng Diyos sa kanyang tunay na iglesia. Well, a very successful gathering. Nagulat ako, pati ako nagulat sa dami ng tao. You know, I'm thrilled. I'm really so pleased and excited because we see here a gathering of God's people, of God's children who have stood up in unison, united, calling for the establishment of a government that is truly God-fearing, righteous. And I'm proud of Apostle Arsenio Periol for the leadership that he has taken in making a stand about the future of this nation, following the theme that righteousness exalts a nation and sin is a reproach to any people. God. We exalt the world with the word of God. That's why we should be very proud of the achievement of the missionaries of the Fourth Watch, sapagkat tayo ngayon ang nagdadala sa mga turo, pangungusap at aral ng ating Panginoon. At hindi magtatagal marahil ang ating timbayan ay tatanghalin isa sa mga dakilang bayan dahil meron tayong mga ganitong mga spiritual leaders na nagpapahiwatig sa utos ng Panginoon, and we are going to be a righteous nation. I'm overwhelmed because I've seen for myself, grabe pala itong Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. Napakadami niyo pala talaga. At nakikita ko yung impact talaga ng inyong pananampalataya sa buong lipunan. The Lord, I believe, is putting together the body of Christ to work towards a common mission for the restoration of righteousness in the Philippines. As your theme depicts, no, the word of God exalts a nation. It's the righteousness of God that will exalt the nation. We are one with you in your desire and in your celebration for righteousness in the nation. Fantastic, first time in my life to have witnessed this kind of, occasion. So I really admire the leadership, Apostle Periol, for the fantastic event and, for the fantastic gathering. A huge mass of people believing in God, all together praying that righteousness rules this world, this earth, this particular country. And in particular, I would like to add my voice in wishing the Pentecostal Missionary Church of Christ all the best. At hindi lang dito sa ating bansa, yayabong ang Pentecostal Missionary Church of Christ, kundi sa buong daigdig at ating ikararangal. Ngayon po'y narito kami upang magbigay ng tribute. Narito po ako upang ibigay ang isang tunay na pagpapahalaga at karangalan sa lalaki ng Diyos na ginamit upang milyong-milyong tao sa buong Pilipinas at sa 52 countries of the world kung saan merong churches ang Fourth Watch movement. Kaya po una nating binibigyan ng pagbubunyi sa harap ng Diyos na nagsabing give honor to whom honor is due, ay walang iba kung hindi ang minamahal at ginagalang nating Apostle Arsenio Periol, ang kanyang buting may bahay, Evangelist Let Periol, ang kanilang mga anak na narito. This International Missionary Day of Pentecostal Missionary Church of Christ, popularly known as Fourth Watch Movement, to me, this is a marvelous historic day. And I really sense the Spirit of God, the presence of God, the glory of God, and amazing. Nung dumating kami, talaga namang ang sasakyan, hindi magkasya sa buong luneta. Kaya, at saka ang message ni Apostle Arsenio Periol, how I wish the entire nation, the 90 million Filipinos should hear that. That would change their lives. I cannot say anything except
fantastic. Ang gawaang ito ay gumuhit ng panibagong kasaysayan ng pagtatagumpay ng Diyos sa iglesyang kanyang tinawag sa pangunguna ng mabuting puno ng sambahayan. Our divine appointment is the divine appointment of our leaders. Merong kahalalan ang unang iglesia sapagkat ang kanilang mga leader, una-una yung mga apostol ay may kahalalan sa kawakasan ng huling araw. So the election of the Church of Christ in the fourth watch is the election of its leader. Sa biyaya ng Panginoon ay mayroon tayong mga lokal na iglesia sa mga lungsod, lalawigan at mga probinsya sa buong Pilipinas. Gayon din naman, nabuksan ang gawain ng Panginoon sa humigit kumulang na 55 iba't ibang mga bansa. Kailang masasaksihan sa biyaya ng Diyos ay higit tayong dumarami na humahayo araw-araw. Preaching the word in public market, preaching the word everywhere. Hindi lamang dito, kundi sa buong bansa at sa lahat ng mga bansang naroon tayo. This is God's call to us. And so that is what we can expect. Tunay nga na ang pakikisama ng Diyos sa kanyang sugong apostol ay hayag sa pamamagitan ng kanyang mga kahangahangang gawa sa loob ng tunay na iglesia. At sapagkat ang ating katalagahan ay mula sa Diyos, patuloy pa tayong lalago. Patuloy pang mahayag sa ating ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos, hanggang sa maabot natin ng Ebanghelyo ang buong sanlibutan, bago muling pumarito ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon.